Ang pagmamahal ko sa aking bayan ang naging inspirasyon ko sa paglikha ng isang nobela na magmumulat sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang diskriminasyon at hindi magandang trato ng mga Espanyol ang nagpaalab ng aking damdamin na ilathala ang paghihirap ng ating bayan sa kamay ng mga dayuhan. Ang mga mapang-aping prayle na dumidikta sa pamahalaan at mga mapanakit na gwardiya sibil na nagbibigay ng hindi makataong parusa sa mga inosente kong kababayan. Inihahandog ko sa aking abang likha ang nobelang gigising sa ating bayan na halos 100 nang sumasailalim sa mapang-abusong dayuhan, ang Noli Me Tangere. Magandang gabi. Maraming salamat kayo nakarating sa aming piging. Sana'y masihan kayo rito. Ang mga Indio ay talagang mapagulang bahala at walang tatalo sa kamangmangan. Ha! Maaaring pamaralan ng mga Kastila upang mapagtakpan ang kanilang mga sarili. Ako ay naging kura ng halos 20 taon sa bayan ng San Diego. Ngunit ang matatandang babae at si Hermano Tercero lamang ang nagatid sa aking pag-alis. Malaya ba o hindi ang mga kura? At sa paghukay ng bangkay ng isang erehe, ang hari ay walang karapatang mangialam. Napastoran, ako bilang si Teniente Guevara at kinatawan ng kamahalan sa Espanya ay may karapatang ipatapon ka sa ibang lugar. Sapagkat ang bangkay na iyong pinahukay at pinatapon ay isang marangal na tao. Tumigil kayo! Hindi ito ang tamang lugar upang kayo'y mag-away. Maaari nating respetuhin ang pagtitipon na ito. Mga mahal kong panauhin, ang binatang ito ay galing pa sa ibang bansa at nag-aral doon na ilang taon. Siya ay si Crisostomo Ibarra, ang nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra. Ngayon Ibarra, di ba tayo magpakilala ka sa iba? Kayo po bang kaibigan ng aking ama? Ha? Ang ama hindi ko naging kaibigan kailanman. Nakadaog palad ko ang iyong ama at sadyang marangal siyang tao. Maraming salamat dahil ang tulad nyo, pinahalaga ng aking ama. Mukhang mag-aalas 10 na ng gabi Ginoong Ibarra at Padre Damaso. Ginoong Ibarra, kamusta ang panatili sa ibang lugar? Ano-ano ang mga mahalagang bagay ang iyong nakita sa ibang bansa? Mahirap lalong-lalo ng malayo sa natatayong pamilya. Ang kasaganaan at kahinaan ng isang bayan ay may kaugnay sa kanyang kalayaan. Walang kwenta ang kanya nalalaman. Kung tutusin kahit batang paslit sa para na alam yan. Bakit puro pakpak ang nga sa aking hapagkainan? Dugo! Halos 7 taong ka rin nawala. Hindi po ba natin Teniente Guevara? Ngayon narito ka na. Naway mag-ingat ka at matuto sa naging karanasan ng iyong ama. Ano ba talaga nangyari sa aking ama? Ang iyong ama lang naman ang siya sa pinakamayaman sa lalawigan ng San Diego. At kung tutuusin, isa siya sa minahal at nire-respeto ng karamihan. Ganun po ba, Teniente? Ganun na nga. Ngunit kung minamahal man siya ng iba, may iilan din na hindi man lang siya nire-respeto at may lihim na galit para sa kanya. Pinagbintangan ng iyong ama bilang isang erehe at pilibustero. Sa tuwing nagmimisa at nagsesermo ng mga kura, lagi na lamang pinasasaringan ng iyong ama. Bobo! Hoy! Mga bata kayo! Magsibali kayo dito! Tumayo ka! Andiyan na siya! Padali ka! Akala nyo makakatakas kayo sa akin? Pastangan! Dapat lang ito sa inyo!
Bawa ka sa bata. Huwag mo akong pakialaman dito. Tumigil ka na. Inaasahan ang pagkamatay ng artilyero at ang iyong ama ang siyang pinagbibintangan sa pagkamatay nito. Sa bilangguan namatay ang iyong ama. Subalit hindi man lamang nakamit ang hustisya. Ang kabag-abag kong ama. Paano, Ibarra? Kailangan ko nang bumalik sa kwartel. Mukhang nangangayayat ang iyong anak, Tiago. Mukhang kailangan lang niya ng isang bakasyon, maaaring sa San Diego o sa Malabon. Mas malapit kung sa San Diego. At saka malapit na ang pista roon. Mukhang ariyan na ang ating panauhin. Halika Ibarra, umupo ka muna. Natutuwa akong nakarating ka sa akong tahanan. Kanino pa sa'yo nag-iantay si Maria Clara? Maging ako, nasasabik na rin siyang makita. Saan po ba siya? Tagal na rin tayo hindi nagkita, Maria. 7 taon. Sa mga panahon yun, naaalala mo ba ba? Kailanman hindi kita kanilimutan. Sumumpa ako sa libingan ng aking ina. Hindi kita sasaktan. Mamahalin kita at paliligayahin kahit anong mangyari. Natutuwa akong marinig yan mula sa'yo. Naalala mo pa ba yung mga magaganda nating karanasan ng mga bata pa tayo? Madalas pa nga tayong mag-away pati sa ating mga laro. Kapag natatalo kita sa sulat at sukka, may parusa. Tulad ng pitik ko sa'yo, hinihinaan ko lamang para hindi ka masaktan. At noong mga panahong naglalaro tayo sa tabing ilog kasama ang iyong ina na naglalaban ng iyong baro. Kung akala mo nga nun, galit ako sa'yo. Kasi tinawanan mo ako nung kinuskus sa akin ng aking ina, yung corona na ginawa mo. Ang sabi mo pa nga ay hindi marunong maniwala sa mga namatanda. At naaalala mo ba nung naglalakad tayo? Hindi ka makakita. Ang naisip ko na ay sumasakit ang iyong ulo, kaya pinagdala ko ng dahon ng sambo. Nilagay ko yun sa loob ng tumbay. Sa katunayan, nasa akin pa rin ang dahon na yun. At nasa akin pa yun ang sulat ng pamaalam. Patawarin mo ako, Maria, ngunit kailangan ko na magpaalam. Bukas, araw ng mga patay, tutungo ako sa San Diego. Hanggang sa muli, mahal ko. Lagi kang mag-iingat, Crisostomo. Maraming salamat. Santiago, may mahalaga tayo dapat pag-usapan. Mukhang napakahalaga nga niyan, Pati Damaso. Halika, dito tayo sa aking tanggapan. Pag-isipan mo mabuti ang sinabi sa'yo, Santiago. Ang kabutihan ng hangad ko para sa aking inaanak. Maluwanag ang ating pinag-usapan. Iyon ay masusunod. Sige po, Pati Damaso. Sige, mauna na. Kanina pa tayo paikot-ikot. Natatandaan mo pa talaga kung saan nakalibing ang aking ama? Gino, hindi ako pwede magkamali. Si Kapitan Tiago ang nagpagawa ng nicho. Ang ng bangkay ni Don Rafael Ibarra. Nilagyan ko to ng isang malaking krus at tiniman ko ng sampagita, pensamento at adelpa. Bandang roon ko yung nilibing. Pero ba't wala na ang krus? Tara, itanong natin sa sepultura. Magandang gabi po. Natatandaan niyo po ba ang nakalibing dito? At ang malaking krus? Yung krus, sinunog ko. Ano? Bakit po sinunog? Wala ho akong magawa din ito sa iyo ni Padre Garote. Saan niyo naman dinala ang bangkay? Senyor, pinahukay ang bangkay sa libingan na yung sinabi. Ipinalipat sa libingan ng mga injik. Ngunit, napakalakas ng ulan noon, kaya sa ilog ko na lamang itinapon. Ano? Alam mo ba ama ko? Ama ko ang hinulog niyo sa ilog. Senyor, wag niyo po akong saktan. Sa bayang ito, kailangan sundin ang utos ng mga kura. Sino ang nag-utos ng walang kahiyang ito? Si Padre Garote. Bakit mo nilipastangan ang bangkay ng aking ama? Binata, hindi kita maintindihan. Wala akong nilalapastangan na bangkay. Hindi ba't ikaw si Padre Garote? Hindi ako si Padre Garote. Sinungaling, kung hindi ikaw sino? Si nasinudang kura. Si Padre Damaso. Kuya, pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na rin mga kusina eh. Crispin, alam mo hindi maaari iyon. Alam mo papabeto tayo sa Mr. Mayor kapag ating ginawa ang bagay niya. Kuya, pwede ba talaga lang natin yung kawawa ng ginto na binibintang mo sa akin? Kasi sabi na sa Mr. Mayor, pag hindi ko doon na ibalik yun, papakita ko ako.
Crispin, 2 piso lamang aking sasabihin. At kung na una ito, sana kayo nawawalang ginto, ay nagkakalaga na 32 piso. Aba! Nagpag-usap pa talaga kayo dyan. Crispin, hindi ka makakalis dito hanggang di mo nababayaran ang ninakaw mong ito. At ikaw naman Basilio, magbubunta ka ng 2 reales dahil sa mali mong pagtugtog ng kampana. Ngunit Padre, tama naman po ang bilang na pagtugtog ng kampana. Basta! Crispin, ha? Saan niyo po ka dadalhin? Madilim na po! Saan siya dadalhin? Kuya! Crispin! Paano ba umakalis dito? Hindi ko sila hayaang magutom. Kaya't naganda ako ng masarap na makakain. May makakain ba? Mayroon! Nasaan? Isang gusto ako nagugutom na. Oo, narito na. Wala nang natira? Ngunit paano mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka. Nasaan na ba yung mga batang yun? Nasa simbahan pa, ngunit pauwi na rin sila. Sandali! Ngunit, hindi mapahintayin ng mga anak mo? Inuutosan mo ba ako? Aalis ako kailan ako gusto. Hoy, Sisa! Pagdating ng mga anak mo, sabihin mo, bigyan ako ng pera. Kailangan ko ng pera. Basilio! Naku po! Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Inay! Inabol po ako ng mga Guardia Civil. Inay! Si Crispin po. Pinagmit na nga po siya na magnanakaw. Inay! Nasente po siya, Inay. Oo, anak. Naniniwala ako sa'yo. Halika. Gagamutin ko ang mga sugat mo. At pagkatapos ay pupuntahan ko si Crispin sa simbahan. Magpahinga ka na muna. Ibigay naman sa kura ang mga ito. Sige, may iba ka pa bang kailangan? Ayos ko sana makausap ang kura. Hindi maaaring makausap si Padre Salvi. May sakit siya. Hingin ko sana sa kura na gawin na si Crispin. Nakita mo ba kung nasan sila? Hindi mo ba alam na pinaghahabol siya ng mga Guardia Civil? Siguro ipapunta na ngayon ang mga iyon sa inyo. Kami ng Guardia Civil. Hindi ba't ikaw si Sisa? Ang ina ng mga batang magnanakaw? Saan mo tinatago ang mga anak mo? Matagal ko na pong hindi nakikita si Crispin. Ibalik mo ang mga ninakaw ng mga anak mo. Kung hindi, ikaw ang huhulihin namin. Hindi magagawa ng mga anak ko yan, senyor. Kahit mamatay pa kami sa gutom. Hulihin yan. Kung di mo sinasahuli ang mga ninakaw ng anak mo, ikaw ang igulong namin. Magdusa ka riyan, babaeng sinungaling. Ginoong El Perez, nasa kwartel na po ang ina ng mga batang inireklamo ng mga Friday na magnanakaw. Ano po bang gagawin namin sa kanya? Sino nagsabi sa inyo na huliin ng babae? Nagagawan lamang yan ng mga kuripot na Friday. Pakawalan ng babae niyan. Masusunod. Ikaw babae, lumabas ka na dyan. Dalihan mo. Dali! Damit ni Basilio. Dugo. Anak ko. Ibarra. Tandang-tanda ko pa sa baging iyon, tinapon ang bangkay ng iyong ama. Maraming salamat sa impormasyon yan. Sa itong malaking utang na loob ko sa'yo. Mas pinagkakautangan ko ng loob ang iyong ama. Si Don Rafael ang tumustos sa aking pangailangan bilang isang guro. Si Don Rafael ang tumulong sa akin nung ako'y bago pa lamang dito sa San Diego. Kakulangan sa gamit at lugar
ang kinaharap namin noon dito sa San Diego. Wala nang aking ama. Paano na pag-aaral ng mga bata? Yun ang malaking hamon na kinakaharap ko ngayon. Hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat ng aking mga kaya upang matulungan at matustusan ang lahat ng suliranin at pangangailangan, lalong-lalo sa usaping edukasyon. Kailangan kong ipagpatuloy ang sinimulan ng aking ama. Ginoong Ibarra, inaasahan ko yan at maraming salamat. Kaya naman pala wala mga isda. Bakit kaya hindi pa bumabalik si Elias? Hindi kaya kinain na siya ng buhaya? Elias! Magandang umaga. Sa malaking karangalan pagbisita mo sa Ginoong Ibarra. Nais ko po sana payuhan niyo ako. Nararapat ko po bang ituloy ang paaralan ng pinapapatayo? Kung sa iyo ang adikain para sa mga mamamayan. Ngunit binuring nila akong balik na hindi ka dapat sa akin sumangguni. Hindi mahalaga sa akin ang sinasabi ng iba. Sumangguni ka sa pamahalaan o sa mga lagad ng simbahan sapagkat hawak na lang sikmura ng mga mamamayan. Hindi ako sang-ayon na sila ang naghahari-harian sa ating bayan. Pagtitiis natin may ugilit sa tagumpay. Tuloy mo yung magandang adikain para sa mga mamamayan. Maraming salamat po. Babaunin ko ang inyong payo para sa aking tatahakin. Sige. Cielas de bajados, guayambete, jalido. ¿Cuáles de tamarza? Estas son ¿Dónde está la cocina de? ¿Cuáles son los mejores lugares para visita? ¿Cuáles cosas divertidas hay para los niños? ¿Cuál es la mejor forma para llegar allí? ¿Puedo ver su pasaporte? Si aquí tiene. ¿De dónde es? Soy Nevada. Esto que por negocios o por placer. Ver su puedo. ¿Dónde es de Nueva York? Senyor Ibarra, ikaw nararapat ang maglagay ng balitada sa ibabaw ng bato. Kasi siya ko, mahal na alkalde. Anong ibig? Elias! Hindi niya, senyor. Hindi lamang ito. Saka ko na nasasabihin na lahat. Himala! Isa itong milagro! Buhay pa si Ginoong Ibarra! Uliin ang may kagagawa nito! Nakikiusap ako, alkalde. Ako ang mananagot sa taong ito. Pagpaliban muna pag-uuli. O siya, di na dapat maulit ang mga pangyayaring ito. May mensahe ko para sa inyo. Maraming salamat. Ako'y magpapaalam muna. Ako'y pinapatawag ng Kapitan General. Magandang tanghali, Padre Damaso. Magandang tanghali po, Padre Damaso. Magandang tanghali po. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumaas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Ang pag-aral na konti sa Europa, akala mo sino na umusta. Hindi mo naman pansin yung mga sinasabi niya. Hindi nalulugod ang Diyos sa ganyan. Katulad siya ng kanyang ama. Isa raw disenteng tao, ngunit hindi naman marunong gumalang sa simbahan. Patawaran mo rin yung Ginoong Metodisto. Tama lang siya ipinarusahan at namatay sa kulungan. Hayaan kong insultuhin niyo ako. Ngunit wag lamang alaala ng aking ama. Santísima Señora Ibarra. Alagad ng Diyos? Paano niyo nasasabi na ito ay alagad ng Diyos? Ang taong ito ang nagdala sa aking ama sa kabiguan na nagandahilan ng kanyang pagkamatay. Ang dapat sa taong to ay mamatay. Pisosto mo. Alang-alang man lang sa akin. Ay huwag mong sasaktan si Padre Damaso. Pumasok ka sa iyong silid! Simula ngayon, hindi na kita pinapayagang makita si Crisostomo Ibarra. Maria! Ano po yun, senyora? Sino yung kumakanta? Siya po ang
siya rito. Nasusunod po, senyora. Ito po, senyora. Pakantahin mo siya. Mawit ka! Mawit ka! Magaling. Maaari ka nang umalis. Salamat po, senyora. Hoy, baliw. Sumayaw ka. Sumayaw? Gayahin mo ako. Sumasayaw, matandang baliw. Hoy, baliw! Hindi ako ang baliw! Ikaw! Ako ang baliw. Ako ang baliw. Oo, ikaw at inuutusan kitang sumayaw! Ayoko! Baliw lang ang sumasayaw. Baliw! Baliw ka talaga! Baliw! Baliw! Baliw ka talaga! Baliw! Konsolasyon! Ano ba itong ginagawa mo? Tigilan mo ako! Tuturuan ko yung leksyon yung baliw na yan! Tumigil ka nga! Hindi ka na naawa! Baliw ka na rin talaga, no? Guardia Civil! Ano po yun? Di isa naggamutin ng babaeng ito. Bukas ay dalhin ko siyang tahanan sa Poso ng Ibarra. Susunod na. Buenos dias. Narito nga pala ang asawa ko si Don Tiburcio de Espadana upang gamutin ang iyong anak. Gracias, Doña Victorina. Tuloy po kayo. Narito rin pala si Don Alfonso Linares, inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso sa Europa. Nakagalaw ko ngayong makilala. Ginoong Linares. Salamat, Kapitan Tiago. Ikinagagalak pa rin kayo makilala. Iha, kamusta na ang iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Magandang umaga, Padre Damaso. Maria Clara! Padre Damaso, salamat po sa inyong pagbisita. Labis ang pag-aalala ko sa'yo, anak. Huwag na po kayong mag-alala. Gagaling din po ako agad. Sige, Iha. Magpahinga ka muna. Opo, Padre. Padre Damaso, naririto po pala si Alfonso Linares. At sino naman siya? Inaanak po ako ng inyong bayaw na si Carlicos. Aba, hindi kita nakilala agad. Hindi ka pa kasi pinapanganak nung umalis ako sa Espanya. Ano ang bili ni Carlicos? Naririto po sa liham ang bilin niya. Mapapangasawa at makukuhang trabaho pala ang gusto niya para sa'yo. Elias, nagkabalikat ng ating kapalaran. Ako ngayon napakahina samantalang ikay malakas pa. Paano kung may sa katuparan ng pagkuha ng hustisya laban sa ating mga pinag-uusig? Alam mo, Kapitan, si Ginoong Ibarra, malaki may tutulong niya sa atin. Siya ang magiging tulay natin sa Kapitan General dahil sila ay magkaibigan. Aasahan kong magtagumpay tayo sa ating layunin para sa ating inang bayan. Kayo kahit pa kayo ng iba, bibigyan pa kayo ng karagdagang bayad. Magkano ibabayad kung magtatagumpay tayo? Kung magtatagumpay tayo, bibigyan kayo ng tig-200 piso at ang mga naikayat nyo ay bibigyan ng 30 piso. Sige, papayag kami. Bukas na pala darating si Don Crisostomo Ibarra at dala niya ang mga sandata. Oo, Tamsilyo. Kailangan sa makalawa ay pumunta tayo sa cemetery para sa huling utos. Weh, ano ba naman yan? Ang papangit ng dumadaan. Hoy, Labandera, kami bang pinariringan mo? Bakit? Natamaan kayo? Ha! At ano sinabi mo? Labandera? Baka gusto mong labhan ko yung kulbot mo mukha. O baka naman gusto mong plansyahin ko pa. Hoy, makukulab, o baka pagsalita ka kung sino maganda ka? Ano sabi mo? Magtutos tayo! Hindi kita uurungan! Hindi nga kayong dalawa, para kayong mga bata. Alfred, pag sabihan ka ng asawa mo, mukhang makukulam. Kung hindi ka lang isang babae. Tama na yan, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga yan. Ang kapal na mukha mo! Peging pinay na manggagamot!
Kamusta ka, Mana Clara? Bakit ayaw mo kausapin? Anong problema mo? Kailan mo gusto mo? Magandang araw po. Maaari ko po bang makausap si Maria? Nais ko lamang sabihin na ako hindi na isang eskulgado. Dala ko isang sulat mula sa Arsobispo na nagsasaad sa pag-aalis sa akin sa pagiging ex-communion. Isa yung magandang balita. Tuloy ka, Crisostomo. Crisostomo! Siguro ay bukas na lamang ako dadalaw. Paalam sa ngayon, Maria. Senyor, pumanin ko kayo napilitan makipag-usap sa akin ngayon. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Naririto ako upang sabihin sa inyo na ako ang sugo ng Sawin Palad. Napag-usapan sa puno ng tulisan, nasa Kapitan Pablo ang aming kailingan. Una, nais namin na makaamang pagtanggap ng gobyerno. Nais namin ang ganap na pagbabago sa mga kawal ng sandatahan, sa mga praile, ang pagkakaroon ng katarungan, at ang pangangasiwan ng gobyerno. Pangalawa, nais namin makaloob ng konting karangalan sa tao, ang kapanatagan ng kanilang loob, mabawasan ang lakas at kapangyarihan taglay ng mga sibil, sapagkat ito ang punot dulo ng kadahilanan ng kalapastanganan ng karapatang pantao. Iyas, naiintindihan ko ang iyong mga hinaing. Ngunit ang anumang pagbabago, sa halip na makabuti ay lalong makasama. Maaari kong utusan ang aking mga kaibigan sa Madrid upang bayaran sila. Maaari ko ring usapin ang Kapitan General, ngunit wala ring magagawa ang mga ito. Kahit isang hakbang sa direksyon na yun ay hindi maaari, sapagkat nararapat lamang ang mga kasamang ito sa panahon ngayon. Senyor, naniniwala kayo na nararapat lamang ang mga kasamang iyon? Naniniwala kayo na upang makagawa ng kabutihan ay nararapat gawin ng mga kasamang iyon? Hindi naman sa ganun. Naniniwala ako upang magamot ang sakit ng bayan. Kinakailangan ng gobyerno na gumawa ng mga bagay. Violente man ko masasabi, ngunit mapapakinabangan. Isang masamang doktor lamang ang gumagamot sa sintomas ng sakit at hindi inaalam ang pinanggalingan nito. Hindi ang mga pangitay ng bigyan lunas. Ang mga Gwardiya Sibil, sa kagustuhan nila masugpo ang mga kasamaan, anong ginagawa nila? Dinadaan nila sa pananakot, ang paggawa ng marahas, ang walang habas sa paggamit ng lakas. Hindi ba pwedeng bawasan ang mga ginagawa ng mga Gwardiya Sibil? Ang pagbabawas sa ginagawa ng mga Gwardiya Sibil ang nagpapahina sa kanila. Nahahantong sa pagpapanganib ng seguridad ng ating bayan. Seguridad ng bayan? Halos 15 taon na nakalilipas ay meron ng mga Gwardiya Sibil. Ang mga tulisan, walang tigil sa pandarambong. Walang naidudulot na maganda mga Gwardiya Sibil sapagkat patuloy nilang pinipigil at pinahihirapan ng mga tao walang karapatang tumutol sa kanila. Kami mga Sawin Palad ay nagnanais din naman ng pagbabago sa pamamalakad ng mga praile at nagnanais din kami ng pagtangkilik laban sa korporasyon. Ilyas, mahal nating dalawang ating bayan. Alam kong nahihirapan ka na ikaw ay isang bilang Sawin Palad, na ang iyong mga sinasabi ay nagmula pa sa iyong mga karanasan. Kung naiintindihan ko lamang ang iyong mga karanasan. Kung yan ay inyong nais, senyor, sasalaysay ko sa inyo ang aking nakaraan. Nakausap niyo na ba si Ilyas? Hindi pa. Pero dapat kasama natin siya dahil iniligtas siya ni Don Crisostomo. Kayo nang bahalang lumusob sa kumbento at kami sa kartel. May paparating. Maghiwa-hiwalay tayo. At may nakasunod sa akin. Abangan niyo bukas ng gabi ang mga sandata. At isigaw niyo ang pangalan ni Don Crisostomo. Ayos na kayo! Kalat na sa bayan ang balitang may mga ilaw na nakita sa libingan kagabi. May higit 20 raw ang bilang na nakita. Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Ba't ka magbibitiw sa tungkulin? Hindi makakabuti sa bayan na pagbibitiw sa tungkulin na nasa gitna ng digmaan. Wala akong magagawa. Kung ang nakatataas din ang masusunod. Nagbago na nga ang bayan, hindi tulad ng nakaraang 20 taon. Nangangailangan ka ba ng gamot? Kapansin-pansin ang panghihina ng katawan mo. Hindi na. Ang bayan na hindi nakakailangan, ang mga kamatay hindi na kailangan ng gamot. Tsaka pala, pakisabi kay Ginoong Ibarra na dalawin ako sapagkat may sabihin ako sa kanya bukas. Masusunod po. Padre Salvi, Alperes, ang iyong kambing ay sinisira ang aking iba. Kung hindi ninyo, walang galang na po, ngunit may kailangan akong sabihin. May nagbabadyang pag-aalis sa mamayang gabi at nalaman ko ito sa isang babaeng nangingisal sa akin kanina.
Kaya kailangan mong ihanda ang mga Guardia Civil para lumabas sa mga tulisan. Hindi sila magtatagumpay. Kailangan mahuli natin sila ng buhay upang malaman natin kung sinong may pakana ng pag-aalsa. Tama. Senyor! Kinakailangan nyo na lisanin ang lugar ninyo ngayon. Ano problema, Elias? May pag-aalsa magagayam kayo ikawalong ng gabi at ikaw tinuturo may pakana ng lahat. Kung ganun, tulungan mo ako iligpit ang mga gamit at sunugin ang lahat ng maaaring magturo sa akin. Kano mo si Don Pedro Ibarimendia? Siya ay aking nuno. Pinaikli lamang ang aking apelido. Ninuno mo si Don Pedro Ibarimendia? Siya ang sanhi sa aming kabiguan sa buhay at siya ang tampalasang sumira sa puri ng aking ingkong. Maria, hapunan na. Halika at kumain na. Wala po akong ganan, Tia. Dali! Isara ang mga pinto at bintana! Sa ngalan ng hari, buksan mo ang pinto o gigibayin namin ito. Ginoo, sumama ka sa amin sa kwartel. Ano kasalanan ko ba't yung odatan sa kwartel? Huwag ka na magsalita pa. Doon na babagay ang pinunong mga turistang katulad mo. Kailangan ko na maitago ang mga mahalagang papeles at kayamanan ni Senyor Ibarra bago tumuko ng mga masasamang loob. Nandiyan na mga Guardia Civil. Anong gagawin ko? Alam niyo ba, kaya nagawa ni Senyor Ibarra ang ganun. Dahil gusto niyo itanan si Maria Clara. Gusto niyang pigilan ng kasal ng dalawa kay Pinares. Oo nga daw. Siguro dahil na rin ang kanyang galit. Kaya pagsisimbahan ng kanyang inaw. Buti na lamang nasa bahay ni Kapitan Shadow sa Pati Ano ba talagang kinalaman ni Ibarra sa paglusob na naganap? Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na walang kinalaman si Senyor Ibarra sa aming ginawa? Nais ko lamang ipagigantay ang aking ama na pinalo ng mga Guardia Civil. Hindi ka ba talaga aamin? Ipakita sa kanya ang mga bangkay. Ngayon na. Kilala ba sila? Kilala ba sila? Magsalita ka na. Magsalita ka. Hindi ka na talaga nagsalita. Paluin niya na yan to hanggang magdugo ang buong katawan. Si Ibarra may kasalanan. Siya may kasalanan. Walang kasalanan ng aking tanggugan pero siya'y makagapos. Igapos niyo ako. Madali, igapos niyo ako. Susunod, senyo. Duwag ka! Habang naikipaglaban ng iba ay nagtatago ka naman, duwag! Supain ka, Ibarra! Supain ka! Wak! Wak! Kanan! Wak! Kanan! Wak! Kanan! Balik! Oh! Awa pong bayan. Isabel, bukas nga lang magpamisa tayo sa Mala Virgen ng Antipolo. Sa Del Carmen at sa Del Rosario. Kasi ako'y nagagalak na hindi ako tinatanong tungkol kay Ibarra. Nararapat lamang na mabaril niya si Ibarra sapagkat siya ay isang tunay na pilibustero. Dapat na siya'y maparusahan at sentensyahan ng kamatayan. Hindi dapat patayin si Ginoong Ibarra gaya na nangyari sa 3 paring martir. Sa halip, dapat ipatapon siya sa malayong lugar. Nakakatiyak ako sa magandang kinabukasan sa kaso ng binatang iyon. Saan tayo pupunta, Elias? Sa Mandaluyong, sa isang kaibigan ko, senyor. At pagkatapos, mamumuhay kayo ng tahimik sa ibang bansa. Hindi ka sasama. Senyor, kinakailangan nyo tumago. Hindi pwede, Elias. Kailangan, senyor, tumago na kayo! Hoy, tumigil ka! Maria, Crisostomo. pinangako ko sa libingan ng aking ina na paliligayahin kita. Hanggang sa lahat ng nangyari, pinilit kong tuparin ang aking lahat ng pangako. Crisostomo, sana'y manalig ka na lagi nilang. Huwag kang mag-alinlangan. Dahil kung malalaman mo ang aking lihim ay mauunawaan mo. Ipinagbabawal ng aking ama ang ating pag-iibigan. Si Kapitan Tiago? Bakit? Hindi, Crisostomo. Ang tunay kong ama ay si Marie Damaso.
Sagay ka din. Naririto ang mga katibayan. Ang mga liham na ito ay liham ng aking ina sa kanyang pagsisisi sa kanyang pagdadalang tao sa akin. Maaari bang hingi kita ng tawad sa akin, Ama? Ngayong alam mo na ang aking lihim ay wala na akong magagawa. Hindi magtiis at mamatay ng naghihirap. Napakabit mo talaga, Maria. Crisostomo, salamat at naniniwala ka sa akin mga sinasabi. Maria, baka ito na ang ating huling pagkikita. Na may lumigaya ka. At paalam. Crisostomo, sana'y manalig ka na ikaw lang aking mahal. Tumakas ka na! Hindi! Bakit anak ko? Ano ang iyong dinaramdam? Alam mo, lagi kitang mahal. Umiiyak ka, anak ko. Bakit ka umiiyak? Nagalit ka ba kay Linares? Ayoko munang pag-usapan yan ngayon! Huwag kang umiyak, anak ko. Masakit sa akin na makita lumuluha ka. Sabihin mo sa akin ang iyong dinaramdam at malalaman mo kung gaano kamahal ng tunay mong ama. Kung kayo huwag niyo ituloy ang aking kasal kay Linares! Ha? Hanggang buhay si Ibarra ay naisip kong magtiis at umasa. Ngayong pinatay na siya ay wala na akong dahilan upang magtiis at umasa pa. Alam mong mahal kita mula pagkabata. Ikaw lang ang aking ligaya at ayoko maging malungkot ka. Kung talagang mahal niyo ko, ay huwag niyo akong biguin habang buhay. Gusto ko na lamang magmauha ngayong patay na si Crisostomo. Magmongha? Hindi ka nababagi sa kumbento. Hindi mo alam ang misteryo sa loob ng kumbento. Mas mabuting mag-asawa ka at di magtatagal ay makakalimot ka. Matututunan mo rin mahalin si Linares. Mamili kayo! Ang kumbento o ang kamatayan! Pumili ka ng ibang bagay. Humanap ka ng pag-ibig. Kahit sinong binata, wag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan! Gusto mo ba talagang pumasok sa kumbento at magmongha? Sige, matutupad. Huwag ka lang mamatay. Salamat po, Ama. Inay! Inay! Ako ito si Basilio. Huwag ka na matakot sa akin, Inay. Inay. Hindi niyo po ba ako nakikilala, Inay? Basilio? Ako nga po ito, Inay. Ano ko? Inay! Huwag niyo akong iwan, Inay! 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 Iho! Sino po kayo? Ginoo! Makinig ka mabuti. Kumuha ka ng mga panggatong at ipatong mo ang bangkay ng ina at bangkay ko. Di na ako magtatagal. 2 araw na ako hindi kumakain. Sunugin mo ang aming mga bangkay hanggang sa maging abo. Maghukay ka sa paligid at madami kang makikitang kayamanan. Ang mga kayamanan na makikita mo ay gamitin mo sa iyong pag-aaral. Masusunod po, Ginoo. Mamatay na ako nang hindi ko nasisilangan ang bukang liwayway sa sarili kong bayan. Ginoo! Inay! Ginoo! Ginoo!